So yun yung first time na talaga nahirapan ako kasi nga sobrang layo. Pagka kami ay tutugtog sa Tondo, diyan mahirap talaga yung tutulugan. Na-experience ko talagang matulog sa ibabaw ng kamatis. Oras mahalaga sa amin eh. Lalo na pagka yung kailangan nando kami sa bisita, yung pagka piyesta na magmimisa, kailangan nando na kami. Makikita ko siya, talagang kinakabahan ako, kumakabog dibdib ko. Na talagang pag uuwi ako, sabi ko, inang, ayoko nang mag-aral. Umiiyak talaga ako sa inang ko. Mahirap magpasaya ng puso ng tao. Pero dahil sa musika, madali kang maging masaya. Ay, nako. Parang gusto ko umiyak. At kapag ang tao ay masaya, lahat magagawa mo ng may kaluwagan sa dibdib mo at sa loob mo. May enjoy mong gawin kasi masaya yung puso mo. Yun yun. Ako po si Rosella Capili Cruz. No? Isa po akong majorette ng Banda 14. Sa aking pagkatanda, grade 5 pa lang yata ako eh. Naging majorette na ako. Ang nakakatuwa lang, at the age of 17, nag-asawa ako. At hindi naging hadlang yung naanganak ako, na hanggang 3 yung anak ko, sumasama pa ako. So, kaya na-enjoy ko yung banda kahit na sabihin mo na may edad na ako at that time. Ang father ko kasi, clarinet siya, hawak niya. So, ang kapatid kong lalaki ay 3 na puro musikero din. So, 2 kaming babae na na-encourage din ng mga magulang namin na mag-join sa banda bilang isang majorette. Ang unang-unang nagturo sa akin ng baton twirl is si Kuya Bonnet. Siya yung pinsan kong lalaki na musikero din na parang ayoko pa nga kasi sabi ko lalaki magtuturo pero magaling siya. Talagang sa kanya ako unang natutunan ng mga basic. And then hanggang sa inaral-aral ko na lang din yung ibang mga style ko paano. Noon, ang mahirap, yung bang sa patay, kasi sa patay mabagal ang lakad, di ba? Na-experience ko yung patay nasa Tambubong San Rafael, dinala doon sa bayan ng San Rafael. Imagine mo yung layo na yun. And then dinala pa sa Pancho na malayo rin. So yun yung first time na talaga nahirapan ako kasi nga sobrang layo. Pagkapartihan na. Kasi, totoo lang, malaking tulong sa amin yan sa pang-financial. Lalo na sa age ko noon, dalaga pa ako. Yung mga gamit ko pa sarili, hindi ko na hinihingi sa nanay ko, sa inang ko. And then yung baon ko, doon na rin ang gagaling sa kita ko sa banda. Ang hindi ko makakalimutan, tumugtog kami, hindi ko lang matandaan kung patay iyon o piyesta na nasa bukid kami, na namimilapil kami. Na yung isang musikero namin na parang ang pangalan, Goryo yata, ang hawak niya is, yung baho, na talagang natisod siya, natapakan niya yung putik, dumulas siya, kasama siya ng baho na nalaglag doon sa pinitak ng bukid. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan. And then isa pa, like pagka kami ay tutugtog sa Tondo, diyan mahirap talaga yung tutulugan. Na-experience ko talagang matulog sa ibabaw ng kamatis. No? Mahirap ang tulugan doon. Pero lahat natitiis. Sa ngayon, ang tradition talaga namin, hindi ko lang alam sa ngayon kasi noon oras mahalaga sa amin eh. Lalo na pagka yung kailangan nando kami sa bisita, yung pagka piyesta na magmimisa, kailangan nando na kami. And then, isa pa yung sa eskwelahan natutulog, kailangan yung eskwelahan kung kami aalis, hindi dapat marumi. Kung paano namin ginatnan yung eskwelahan na malinis, ganun din namin siya iiwan na malinis. Ay, nako. Parang gusto ko umiyak. Kasi sa mga magulang ko,
isa yan sa ibinuhay sa amin. Yung tatang ko. Hanggang sa pumasok sa San Militar. Yan din yan. And then, sa totoo nun, mahirap lang talaga kasi kami eh. Gustong-gusto ko mag-aaral. Pero ang sabi ng nanay ko, ng inang ko na baka hindi na ako mapag-aral ng college. So, totoo medyo mahaba ito, no? Kasi pero totoong buhay naman. Ngayon, ang ginawa ko, lumapit ako dun sa principal namin at that time sa BU, BJC, BC pa nung araw yun eh. Sabi ko, sister, gusto po mag-aral ng college pero hindi po kaya ng magulang ko. Paano niyo po ako matutulungan? So, ang ginawa niya sa akin, pinag-aral ako ng 2 months na free na typing job. Na nung natapos ko yung 2 years na yun, dumating na yung pasukan, first year college ako, ang magiging role ko pala, secretary ako ng isang teacher doon. Eh talagang yung teacher sobrang sungit ba? Yung bang hindi marunong mangiti. Tinubuan ako ng nervyos. Makikita ko siya. Talagang kinakabahan ako, makabog dibdib ko. Na talagang pag-uuwi ako, sabi ko, inang, ayoko nang mag-aaral. Umiiyak talaga ako sa inang ko. Ngayon sabi ng inang ko, anak, tiisin mo. Kasi paano ka makapag-aaral? Kasi pag ang nangyari sa akin, working student. So libre ako sa tuition. Basta magiging secretary ako ng teacher na yun. Alam niyo, hindi ko talaga natagalan yun. Hanggang sa dumating na yung BU, nagkaroon siya ng banda. Talagang saved by the bell. Na pumasok ako majorette, kaya nakakatuwa, nakatapos naman ako ng 2 years course na kahit 5 ay hindi naglabas ng pera ang mother ko. Na ang yabang ko pa nga, hindi na ako pumipila, inaabot na lang sa akin yung aking, permit. Kaya yun ang hindi ko po makakalimutan na nakatungtong ako ng college, nakatapos ako ng 2 years secretarial course na talagang maluwag sa dibdib ko dahil naalis ako dun sa teacher na yun na talagang hirap na hirap ang loob ko. Mahirap magpasaya ng puso ng tao. Pero dahil sa musika, madali kang maging masaya. At kapag ang tao ay masaya, lahat magagawa mo ng may kaluwagan sa dibdib mo sa loob mo. May enjoy mong gawin kasi masaya yung puso mo. Yun yun. As a majorette kasi, profession na sa akin yun eh. Kaya dapat aralin mo kung paano talaga mag-exhibition. At yung exhibition kasi na yun, lalo sa mga piyesta-piyesta at nahilingan ng majorette ng mag-exhibition, sa totoo lang, pera agad yun. Kasi talagang may mga tao na magbibigay sa'yo ng pera dahil sa talent mo na yun. So, bukod dun sa pinakasweldo ko sa banda, isang bagay pa rin nakatulong sa akin yun. At saka, proud ako. Kasi hindi lahat binigyan ng talent na ganun. No? So, yung talent na yun, nagamit ko yun. At until now, sa hanap buhay ko na to sa personal collection, nagkaroon kami ng mga contest. Yan ang naipanalo ng Baliwag branch. Nakuha namin yung first prize na 20,000 nang dahil sa kapirasong baton. Sa ngayon, manager ako ng personal collection. Ang personal collection, ito yung mga product na home care product, personal care, baby care, no? Almost 17 years na ako dito. At ito yung isa sa nakita ko din eh. Kasi sa banda, mahirap minsan humarap sa tao na naka-maiksi ka ng damit, ganyan. Pero yun ay isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ko sinabing kapal ng mukha, pero yung lakas ng loob. Ngayon sa aking hanap buhay, sa sales, kailangan malakas ang loob. Ang kagandahan sa banda pa lang, na meron na ako nun. Kasi kailangan talaga malakas ang loob ko din sa banda, kaya hindi ka po pwedeng hihiya-hiya. No? So, yun ang isa na naging puhunan ko sa hanap buhay ko, na nakakatuwa naman kasi for 17 years ko dito, nagkaroon ako ng magandang buhay. At hindi lang para sa akin, para sa pamilya. Okay. Ako po si Rosella Capili Cruz, isang majorette po ng Banda 14. At ako po ay nagpapasalamat dahil sa alam ko po na ito ay isang bagay na plano ng Diyos sa akin na napabilang ako bilang majorette ng Banda 14. So, Banda 14 po, nakatulong naman malaki sa aming magkakapatid, sa aming pamilya. At nagagalak po ako kasi isa ako sa nabigyan ng opportunity na makapagsalita sa inyo. Happy anniversary po sa ating lahat ng miyembro ng Banda 14. God bless you.